Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay gamit po ang radyo at iba't ibang mga internet platforms. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din naman sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin yung kagalakan sa ating pagsunod. The joy of living in obedience to God. Alam nyo, napakaganda ng salitang obedience, ano po? Pero alam natin na sa likod ng bawat pagsunod ay napakaraming mga hamon. At kadalasan po, yung mga hamon na yan, dyan tayo nagkakaroon ng mga struggles. Paminsan po, napakahirap yung pagsunod, di po ba? Napakahirap gawin para sa ating Panginoon. So, papaano na sa kabila ng mga sacrifices ay meron pa ring joy as we obey the Lord? So, unawain po natin yan. Pag sinabi po nating obedience, it is defined as dutiful or submissive compliance to the commands of one in authority. Sa Bible po, ang palaging tinuturo sa atin ay yung kagalakan ng ating pagsunod. So bagamat generally speaking, pag sinabi nating obedience ay nandun yung concept ng duty, pero sa Bible po, hindi lamang yung we obey as duty, we obey because it also brings us delight. Sapagkat sa Panginoon, mahalaga ang ating pagsunod at mahalaga din po sa Panginoon yung rason o motibo bakit tayo sumusunod. Kaya yan po ang gusto nating maunawaan ngayon. Kaya pag sinabi po nating joy of living in obedience, ibig sabihin, meron tayong wastong pagkaunawa, ano ba itong pagsunod na ito? Well, una sa lahat, kagaya po ni Apostle Paul, alam naman natin yung kanyang buhay, mga experiences. He faced a lot of challenges sa kanyang ministry. Maraming problem. Pero sa kanya natin narinig yung sinabi sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Grabe, ano? Rejoice in the Lord always. Napaka-tinding pananampalataya, di po ba? Hindi po madali yon. Pero yan po ang kanyang tinuro sa atin, yan po ang kanyang pinakita sa atin. Rejoicing in the Lord always. Ang isang rason po kung bakit merong joy sa pagsunod, sapagkat naiintindihan natin na ito pong pagsunod o itong ating ministry na ginagawa is actually a product of God's grace. Maliwanag yan kay Pablo Kaya pag binasa niyo yung 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10, ay makikita niyo po roon ang naiibang pananaw pagdating po sa pagsunod. Tingnan po natin 1 Corinthians 15 verse 9 and verse 10. And this is exactly the reason why we say na merong kagalakan sa ating pagsunod. Ang sabi ni Apostle Paul, for I am the least of all the apostles. In fact, I do not even deserve to be called an apostle after the way I persecuted God's church. Verse 10, but whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me and not without results. For I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Tingnan niyo po yon. Verse 9 is very clear. I do not deserve, I am not worthy to be called an apostle. Alam niyo, paminsan kaya nawawala yung joy kasi nagiging mayabang tayo di ba? Nagiging choosy.
Para bang meron tayong mga preferences na, Lord, pag naglingkod ako, dapat ganito ang senaryo, ganitong paglilingkod, ganito ang reception ng mga tao, at sila ay talagang mag-a-appreciate, magpapalakpakan sa aking paglilingkod. Pag mali po ang motibo at pinanggagalingan ng ating paglilingkod, walang kagalakan doon. Madalas pa nga sama ng loob eh. Pero si Apostle Paul, ang sabi nga niya, hindi ako karapat-dapat dito, pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinagkatiwala sa akin ang ministry. So how do you even discourage this person, di ba? Kasi sa umpisa pa lang, alam niya, hindi siya karapat-dapat. So pag nakita natin ang ministry as something that we do not deserve, hindi tayo karapat-dapat sa ministeryong ito, pero pinagkatiwala sa atin, then dun po natin mararanasan yung kagalakan sa paglilingkod. Kaya talagang magsisimula dun sa kaisipan na, I do not deserve this. Hindi ako karapat-dapat dito, pero pinagkatiwala ito ng Panginoon sa atin. At pagka yan po ay nakita, naunawaan natin, dun pa lang natin lubos na mararanasan yung kagalakan sa paglilingkod. Isipin ninyo, ano po ba yung madalas na nag-aalis ng kagalakan sa ating paglilingkod? Magbibigay ako ng halimbawa. Minsan, meron tayong expectations. Di ba? Kaya pag hindi nangyari yung ine-expect natin, anong resulta? Merong frustration. Kung kailan pa ba naman ako naglingkod, ang inaasahan ko pa naman ay dapat ganito. Pagka hindi nangyari yung expectation natin, kadalasan po nawawala yung joy doon sa ating ministry. Isa po yan. At paminsan po yung expectation natin, maitatanghal tayo. Alam niyo ba nangyari kay Pablo yan doon sa Philippians chapter 1, siya po ay nagmiministeryo. At ang kanyang usual approach, pag inaral niyo ang buhay ni Apostle Paul, ang kanyang mga places of ministry, usually po sa mga marketplace. Diyan po siya madalas naglilingkod. Marketplace, yan po ang mga places of gathering, so kung saan maraming tao nandun. Pero dito po sa Philippians, he revealed something different. Ano po yon? Pinaliwanag niya na siya po yung nakulong because of preaching the gospel. At ang sabi po niya rito sa Philippians chapter 1 verse 12 and the following verses, "And I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. So, because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear." So, tingnan niyo po yun, ano? Talagang kung expectation lang ang pinag-uusapan, kakaiba ho ito dahil yung inaasahan niya hindi nangyari. Instead of preaching sa marketplace, he became a prisoner in the dungeon. Pero sabi nga, ang kanyang concern po dito is that yung layunin ng Panginoon ay natutupad. Yung agenda ng Panginoon nagpapatuloy. And that is the reason why he was rejoicing. Kaya po siya nagagalak dahil po sa katotohanan na yon. Tingnan nyo so yung expectation, dapat mangangaral pero naging prisoner. So layo, di ba? Eto pa, meron pang mga kumukontra. Minsan ito rin yung nag-aalis ng joy, di ba? Pag merong mga kumukontra. Ang sabi po sa verse 15, "It's true that some are preaching out of jealousy and rivalry, but others preach about Christ with pure motives. They preach because they love me, for they know I have been appointed to defend the good news. Those others do not have pure motives as they preach about Christ. They preach with selfish ambition, not sincerely intending to make my chains more painful to me. But that doesn't matter. Whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached. Either way, so I rejoice, and I will continue to rejoice." O tingnan nyo. Paano niya hinarap yung hindi na nga nangyari yung inaasahan? Tapos yung ayaw mong dadagdag pang problema, dumagdag pa. Ano po yon? May mga nangaral na mali ang motibo at ang sabi ho ng passage, they preach with selfish ambition, not sincerely, take note, intending to make my chains more painful to me.
para lalong maging mahirap itong aking pinagdadaanan, para lalong maging masakit para sa akin itong aking pinagdadaanan. Can you imagine, yung bigat na ito? Yun po ang layunin, yun ang hangarin, to make it more difficult for him. Pero ang sabi nga po niya rito, it does not matter. So ang ibig sabihin mga kapatid, hindi po dahil sumusunod, parang everything is okay, everything will align, everything will be smooth, ay hindi po laging ganon. Ang kagalakan po ay nararanasan in the midst of challenges, difficulties, hardships, ups and downs, sapagkat ang lahat ng bagay na ito, the ups and downs of life, the challenges of life, the difficulties of situations, cannot hinder God's love for us. Kaya yung security natin nasa Panginoon. Pag sa iba natin isinandig yan, talagang tayo po ay madi-discourage. Kaya nga sabi niya, ito yung napakahalagang sentence dun But that does not matter. Wow! But that does not matter. Wow! Grabe, no? Hindi na bale, hindi importante yan. Yun ho Dito makikita mo na hindi siya nakaranas ng problema. Kundi may mga bagay siyang mas pinapahalagahan na yun pong kanyang pinapahalagahan. Pag yun ang naganap, everything else is okay. He can take the physical difficulties of being in prison. He can take the emotional difficulties of being in prison. He can take all the discomforts of prison. Sabi nga niya, it does not matter. Itong mahalaga. Whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached either way. So I rejoice. And I will continue to rejoice. Grabe, Grabe. So yung una po ay expectation. So pagka mali ang ating expectation, it is selfish expectation, then definitely it will rob us of joy as we serve God. Pangalawa po is comparison. Okay, mabigat din yan. Alam nyo, talagang, I think I explained this before, Pag meron tayong comparison, yung magnanakaw ng kagalakan yan Yung dapat nagpapasalamat tayo, hindi natin makuha magpasalamat kasi po yung mga expectations na ito, at saka yung comparisons na ito, rob us of joy, Let me give an example, Palagi natin ginagamit. Say for example, you're blessed with 2,000. Binigyan ni Lord ng 2,000. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Salamat. Tapos nalaman mo yung iba binigyan ng 5,000. Parang unfair ka, Lord. Bakit ganito? Di ba? Yung comparison na yon, hindi naman inalis sa iyo yung pagpapala Kung binigyan ka ng 2,000, 2,000 pa rin yun. Kaya lang, because of the greedy tendency of people, yung greed, bakit ganito lang? Doon na nauwi ngayon ng istorya. Sa halip na maging mapagpasalamat, i-acknowledge ang kabutihan, pagpapala ng Panginoon, hindi na. Natuon na lang po doon sa pagkukumpara at awa sa sarili. Nung una, pinagpala Tapos nung nalaman, mas higit yung sa iba. Nawala yung kagalakan, di ba? Yung comparison, tingnan nyo kung paano rin sinagot ni Pablo yan. Sa aklat naman ng Korinto, dito tayo tumingin. Sa aklat ng Korinto, kaya po magandang gamitin ito kasi siguro napaka-relevant sa panahon natin, especially in the time of social media, na kung saan may mga number of followers, likes, shares, di po ba? Na parang ang tao po ngayon sa modernong panahon, yung halaga natin doon na nakabase sa how many people viewed, how many people shared, reacted, engaged. Para bang yung tao doon na yung worth Kaya nga merong mga pag-aaral na nagsasabi, it is not really advisable, especially for people under the age of 16, to have their own social media account. At ang reason po doon, kasi nga, ang tendency po ng tao is to find affirmation sa kanilang mga post. Na pag hindi naranasan yung affirmation, medyo mabigat sa kalooban. So this is a reminder for all of us. Tingnan nyo nangyari dito Pinagkumpara po si Pablo, si Apollos. Nagkaroon ng kanikanyang mga fans club to. Ang sabi po rito, let me start with verse 4. 1 Corinthians 3, verse 4, and the following verses. When one of you says, I am a follower of Paul,
And another says, I follow Apollos. Aren't you acting just like people of the world? So binigyan tayo ng glimpse. Walang problem between Apollos and Paul. Si Apollos po ay known preacher of that time. Si Apostle Paul was the church planter. Ngayon, dahil pareha silang mahusay sa body of Christ, pero magkaibang larangan ng paglilingkod, palaging nandyan yung tendency to compare, di ba? Mas magaling to, mas mahusay ito. Tingnan nyo nga ugali ng tao ngayon. Kadalasan po, instead of being sensitive to the leading of God, ang tendency po ng tao ngayon is to follow human leaders and to take pride in human leaders, not actually doon sa ating Panginoon. Kaya tingnan nyo paano sinuwata ni Apostle Paul. Sabi niya, verse 5, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, Apollos watered it, but it was God who made it grow. It is not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together for the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. For we are both God's workers, you are God's field, you are God's building. Tingnan niyo paano niya sinagot, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Kami naglilingkod lang sa Panginoon. Kung meron man silang kahusayan, ang sinasabi po niya rito, it is because the Lord gave us this work and gave us the ability to fulfill this work. So, hindi naman tayo dinisenyo na yung kamay sasabihin sa paa, mas magaling ako sa iyo. Yan ho ang perpektong paraan para guluhin ang body of Christ. Pag meron tayong ganyang mga comparison, di ba? Diyan natin nasisira yung gawain ng Panginoon. Binigyan sila ng kahusayan. These are abilities from the Lord. At dahil ito po ay galing sa ating Panginoon, ang Panginoon ang nagbibigay ng resulta. Ulitin ko, si Pablo, si Apollos, during the time, wala namang problema Ang problema yung mga tao. No, they began comparing, they began saying na mas mahusay ito, mas magaling to. Tingnan nyo yan, nilinaw ni Pablo, okay? Magkaiba kami ng responsibility. I planted the seed, Apollos watered it. Okay, so obviously, iba yung gifts niya, iba yung gifts ko. Pero ang paliwanag ni Pablo, it was God who made it grow. Hindi na importante kung sino nagtanim, sino nagdilig. Ang importante ngayon is God who makes the seed grow. So, bottom line is that behind the success ay ang Panginoon. Behind the ability is God. Behind the effectiveness is God. At yun ang dapat nating makita. Yun ang dapat nating kilalanin. Yun ang dapat nating ipagpasalamat. Napaka-tempting, sa maraming pagkakataon po yung ganyang mentality talagang sumisira ng gawain ng Panginoon. Kasi minsan po parang paano ba natin ilalarawan? Parang nagiging popularity contest na ang objective is to please people, not God. Kaya ang tao po parang nagkikreate ng pressure. Please us, give us what we want to hear. So ang tendency po ngayon, may mga topics na ayaw madinig ng tao like rebuke, holiness, confrontations, sin, at ang gustong marinig ng tao, prosperity, blessings, grace. Hindi po masama yung mga yan, pero yung kawalan ng balance because many times people would choose to listen to what they want to hear instead of what God wants them to hear. Kaya talagang malaking hamon. Sinasabi ni Pablo rito, huwag niyong pagkumparahin, sa halip isipin ninyo. It is God who makes this grow. Kaya ang ganda-ganda ho ng kanyang sinabi din pagdating sa verse 8, the one who plants and the one who waters work together. Hindi kami magkakumpetensya. Hindi kami nag-aaway. Hindi kami nagpapagalingan dito. Iisa ang layunin. Naglilingkod siya, naglilingkod ako. Magkaiba kami ng paglilingkod, pero parehas yan is for the same purpose. And what is that purpose? It is for God's glory. Kaya nga, maganda rin yung kanyang paalala sa verse 8, latter part, both will be rewarded for their own
hard work. Parehas, pararangalan, sang-ayon sa kanilang mga pagsisikap. Nakita niyo po yun? Sang-ayon sa kanilang mga pagsisikap. Kaya ito po, I believe, is a very powerful reminder that sometimes, yun nga, may expectation, may comparison, di ho ba? And para bang tayo rin, whenever we compare, alam niyo ang tendency nun, we are making ourselves the authority as if tayo yung importante at yung opinion natin ang dapat tingnan at pahalagahan. Hindi. Importante ano sasabihin ng Panginoon. Sa Kanya tayo mananagot. Sa Kanya tayo haharap. Hindi po yung ating mga sinabi, ginusto, opinion. Ang mahalaga po ay ano ba ang tingin ng ating Panginoon. Let me give you a beautiful verse. No? Pag kayo po ay dumarating sa ganyang mga punto na parang there's a tendency to compare, minsan kayo yung pinagkukumpara, o kaya nape-pressure kayo to comply because of the comparison. Well, ito po karugtong to ng ating binasa from 1 Corinthians 3. But this is from 1 Corinthians 4, verse 5. Ang sabi ho ng passage, "So don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. For He will bring our darkest secrets to light and will reveal our private motives. Then God will give to each one whatever praise is due." So, tingnan niyo po yan ha. Huwag tayong humatol. Ang Diyos ang maglalantad ng lahat ng ito. Siya po ang may karapatang humatol at magbigay ng papuri. Kaya, ang role po natin is please God. That's our role. That's our objective. Hindi po yung pilitin nating i-please ang tao or maybe yung kanilang opinion ang ating susundin or to be popular in their eyes. No. Huwag po tayong mahulog doon. Don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. He will bring our darkest secrets to light and He will reveal our private motives. Then, God will give to each one whatever praise is due. Pinakamahalaga po is what God sees and what God says. Ano yung kanyang nakikita at ano yung kanyang sasabihin. At dyan po tayo susukatin ng ating Panginoon. Ano po? Kaya sana, ito yung maging reminder sa atin, yung mga magnanakaw ng kagalakan na yan, expectation, comparison, let's do away with that. Focus on Jesus, be a blessing to the body of Christ. Then, let God in His due time, in His own way, give the reward. At sigurado po ko sa inyo, if you simplify your life that way, mas magiging magaang at madali ang paglilingkod. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.